I was questioning myself, I was questioning my craft. Parang existential crisis siya, na parang sabi ko, ano ba yung significance namin sa society? Dahil nagsimula ako sa theater, we never work for fame, we never work for award. Well, 8 kami na magkakapatid. So, I'm the second. So, medyo malalapit lang yung mga gaps namin. I grew up sa Arpapa, Manila. Nag-aral ako sa Santo Parochial School. Then, 1997, we transferred to Bulacan, to Santa Maria, Bulacan. Taga doon kasi yung father ko talaga, and si mama yung taga Manila. So, elementary to high school, parang dalawa yung pinaka-pinagkakabisihan ko. One, varsity ako ng chess sa school namin. So, from 5 a.m., nag-start na kami mag-training ng coach ko, si Kuya Carlo, sa Yawan. Sumasayaw din ako at the same time. I think that time, parang mga sinasayaw pa namin more on techno dances and more modern dances. Ang first ko na naalala ko na naging experience ko sa acting was first year college ako. Kasi may mga junior college na mass communication. By the way, mass communication graduate ako. They need to mount theater play for their theater subjects. Tapos nag-audition ako sa Moulin Rouge yung play. So, since simula high school, sumasayaw na ako until college, they got me to be partner of the Can-Can Girls. Then after that, third year college na ako, doon ako talaga pumasok ng theater. My first mentor invited me to do that. His name is Joey Beating. Tapos, since then, I've been doing theater. Definitely, I would love to be part of Love Diaz films. And also, Brillante Mendoza, Eric Mati, and also mga batang mga directors natin. Sobrang dami mga galing, like sila Peters and Vargas. Ang dami mga galing ng mga directors natin. And also, mga senior actors pa. Lalo na yung mga nililook up ko talaga, like sila Tito Joel Torre, sila Noni Ben Camino. Kasi sila yung mga from theater tumawid sa screen. And also, rest in peace to Tito Eddie Garcia na nalaman ko na grabe yung pagiging hands-on nila sa trabaho. Binibigyan nila yung puso nila kahit off-cam. Nandyan din ang pinakamahalaga sa trabaho natin. I think hindi lang naman sa entertainment industry, sa kahit anong klaseng industriya, yung work ethics natin nandyan. Yung pakikisama natin sa mga katrabaho natin, yun yung pinakamahalaga. Kasi maraming magaling sa lahat ng aspect ng trabaho, sa lahat ng industriya, maraming magaling. Pero minsan, di ba, may tendency na parang ayaw natin makatrabaho kasi hindi masarap or magaan katrabaho. Mas gusto pa natin makatrabaho yung willing matuto pero maayos at maganda yung pakikisama sa mga katrabaho. So, yun yung mga ina-aspire ko na makatrabaho. Siguro lahat naman tayo naapektuhan tayo ng nangyaring pandemic, right? 2020, lahat tayo may core memory tayo kung gaanong parang devastated yung pakiramdam natin. Hindi tayo makapagtrabaho. Like the usual na ginagawa natin, we can meet our friends, hanging out with our friends, our families, and our loved ones. Hindi natin nagagawa. So during that time, I can still remember, sobrang vivid pa nung memory na yun. Na parang I was questioning myself, I was questioning my craft. Parang existential crisis siya. Na parang sabi ko, ano ba yung significance namin sa society? Kasi, limited lang yung nakakalabas, nakakagalaw during that time, di ba? More on, nasa media, mga medical works. Parang puro ganun lang, di ba? Tapos, yung mga necessities lang, like food, mga basic needs lang yung mga iniisip natin. We just trying to survive. We just want to survive that pandemic. So, ako iniisip ko talaga, ano ba yung purpose namin ngayon, lalo nang ganito nangyayari sa mundo. Tapos, for quite a while, medyo sobrang depressing sa akin nun. Kasi kami sa entertainment, sa arts, hindi kami nakakagawa, hindi kami nakakatrabaho. Just to kill time, I listen to music, sometimes I dance, I watch movies, I watch films, series, para makatulog ako, para mag-doze off ako.
Tapos sabi ko, ayun siya. Whenever we feel something, kahit anong emotion pa siya. Di ba, we listen to music, we dance, whenever we want to like bond with our families or friends, isa sa mga naisip natin manood tayo ng movie or like mag-binge watch tayo sa bahay. So, that's the significance of arts na parang parte siya ng emotion natin na daily nating nararamdaman na somehow yun yung extension natin ng expression natin at pakiramdam natin whenever we listen na parang kung ayaw natin sabihin verbally yung nararamdaman natin sa mga kasama natin, nakikinig tayo ng music. Naisip ko na sabi ko, significant pa rin yung ginagawa namin. It's just that meron lang pandemic na hindi kami makagalaw. Pero slowly na nagtatrive ulit. Tapos here comes the audition for Padre Burgos. So that was the initial offer to audition La Madrid. Then as an actor, lagi kong practice na humingi ng script so that I could understand the emotional arc of the character and kung ano yung i-feel na emotion ng character na yun sa film. Ano talaga siya? Whenever they ask me, from all the several interviews and even pocket interviews from media people, whenever they ask me, what can you feel like people who watch the film from the special screening, they keep on saying na parang malakas nga daw yung laban ko for the Best Actor Award. So, dahil nagsimula ako sa theater, we never worked for fame, we never worked for awards. Bakit? Kasi feeling namin, pag yun yung naging goal namin, nawawala yung significance and yung sense ng role namin sa society. And that's to inspire, to tell stories. So, kung magiging focus mo kasi is about fame and award, may tendency kasi na to always perform as if you wanna get something after that. So, kaya lagi ko sinasabi na parang, I don't wanna expect. Parang wala din ako masyadong disappointment, wala rin masyadong expectation sa akin. Tapos, yung clamor ng pelikula ay nanggagaling na sa mga tao na from 39 cinemas kami ng start ng MMFF, umabot kami ng 133 cinemas dahil sa mga reviews nila, dahil sa pagmamahal nila na nakikita nila na relevant yung story pa rin. Yun palang rewarding na sa amin sa team ng Gumburza. And para sa akin, bonus siya. Yun yung talagang sabi ko na if ever na talagang makukuha ko yung award, para sa akin, bonus siya. And somehow, validation din naman siya ng craft. Sabi ko talaga, okay, fine, Lord. Kasi they keep on feeding me na if ever manalo ako, ganyan. Sabi ko, why not? Siguro, minsan, pwede naman tayo na sobrang literal yung dinadasal natin, di ba? So sabi ko, sige, why not, Lord? Just now, if ever na ibibigay mo siya sa akin, sabi ko, I will use my platform, my craft to widen pa my knowledge and also to inspire more people with my craft. Sabi ko, why not? Pero kung hindi, okay lang din. Kasi, kumbaga, parang bonus nga lang siya. Then, then they called all the nominees. Sabi ko dun, super, parang, oh my God, there's a nomination. Tapos, syempre, kasi, yung naihilera sa akin, mga seasoned and veteran actors na natin, di ba? So, Piolo Pascual, Ding Dong Dantes, Derek Ramsey, Alden Richards, tapos Mr. Christopher De Leon na parang, oh my God. Then, parang sabi ko nga yun, five Goliaths and one David talaga yung nangyari. Tapos yun, yung tinawag din yung pangalan ko, ang sabi ko lang talaga sa sarili ko, habang naglalakad ako, dahil sobrang nag-oh my God ako papunta ng stage. Sabi ko talaga sa sarili ko, kailangan wag kong makalimutan yung mga kailangan ko pasalamatan. Yun yung pinaka-importante. Kasi hindi ko naman magagawa yun dahil kung hindi kami magkakasama. Kasi nga, I always treat my work as ensemble work. So, as much as possible, gusto ko mapasalamatan lahat. Pero when I'm about to step on the stairs, as in, hindi ko na naiwasan yung emotion ko. Talagang sobrang nagbe-break na yung boses ko. Tapos kaya nakahawak na ako sa bibig ko kasi naiiyak na talaga ako. Tapos yun naman, marami naman ako napasalamatan. True enough, may nakalimutan pa rin ng konti. Pero, tinry ko i-compose yung sarili ko kasi gusto ko rin siyang ialay talaga
sa mga injustices na nangyayari sa, hindi lang sa Pilipinas, sa mundo, yung award na yun.